Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Let's show the world, let's show them how that the only way to make the world as one is to follow the way of love. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org, UCAT Pinoy Channel, at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at facebook.com. At kung napapansin niyo po, babae ang ating anchor. Medyo in demand po yung ating mga anchor po dito. Wala po ang ating kuya at ang ating kuya father. Kaya po, ako po si Ate Maris po. Ayan, ang inyong anchor po for this episode. Ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama ko rin naman po, hindi po ako nag-iisa. ang magpapakilala po si... Ako po si Ate Jo, isang lingkod kabataan dito sa parokya ni San Jose Manggagawa. Yes, at syempre, absent man po yung father natin dito. May iba po tayong father na kasama, pero naging guest na rin po natin siya dito dati. So, magpapakilala po. Si Father Peter Albino po, Senior Parochial Vicar ng Cathedral of St. Joseph. Yay! So, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Ate Jo. Ito po ay hango sa UCAT Prayer Book. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. We stand before you, Holy Spirit. Come to us, remain with us, and enlighten our hearts. Give us light and strength to know your will, to make it our own, and to live it in our lives. Guide us by your wisdom, support us by your power. Do not allow us to be misled by ignorance or corrupted by fear or favor. Unite us to yourself in the bond of love, and keep us faithful to all that is true. As we gather in your name, may we temper justice with love, so that all our discussions and reflections may be pleasing to you and earn the reward promised to good and faithful servants. And may the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat po Ate Jo sa pangunguna sa ating dasal. Mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang UCAT on Air. Bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay magkakaroon po muna tayo ng maikling pagbabalik tanaw sa ating nakaraang programa tungkol sa UCAT question number 75. So, nung nakaraang linggo po ay tinalakay natin ang question number 75. Why do Christians address Jesus as Lord? Bakit nga daw po ba tinatawag nating mga Kristiyano o ina-address natin ang Panginoon na Panginoon? Si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi naman po ng UCAT ay, You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. So yun, mismo pong si Lord Jesus Christ ang nagsabi na, oo, ako ay Panginoon at ako ay ang inyong guro. Di ba po? At yun pong tinutukoy niya po dito na
Lord ay hindi po yung mga Lord na tinatawag natin Panginoon ng lupa, yung mga Panginoon na maraming kayamanan, hindi po. Pero ginamit niya po yung Panginoon na reserved for kumbaga yung addressing God sa lumang tipan. Ito po yung paliwanag din po ng Yucat. The early Christians spoke as a matter of course about Jesus as Lord, knowing that in the Old Testament, this title was reserved as a form of addressing God. Through many signs, Jesus had shown them that he had divine power over nature, demons, sin, and death. The divine origin of Jesus' mission was revealed in his resurrection from the dead. Thomas confessed, "My Lord and my God." For us, this means that since Jesus is the Lord, a Christian may not bend his knee to any other power. So yun po yung pinaliwanag sa atin last week, na ang Panginoon ay tinatawag nating Panginoon dahil siya ay Diyos. Ina-address natin siyang Panginoong Diyos dahil siya ay tunay na Diyos at kinlaim niya po yun. So ngayon naman po, bago natin basahin ang Yucat question ngayong araw na ito, nais ko po muna kayong anyayahan na makiisa sa ating pag-aaral at talakayan ngayong oras na ito. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan o maging ng inyong mga kasagutan at opinyon tungkol sa ating talakayan ngayong gabing ito. Mag-text lamang po sa numero na ibibigay ko. Although hindi naman po natin siya, baka hindi po natin siya mabasa ngayong episode na ito, babasahin po natin yan next weekend. Kung may magte-text po sa inyo, I'll make sure po na mababasa at masasagot po inyong mga katanungan sa susunod po na episode. Mag-text lamang po sa number na 0935-3185-721. Uulitin ko po, 0935-3185-721. Ayan, maraming salamat po. Ngayon po ay babasahin naman po natin ang Yucat question number 76. Yes, nasa 76 na po tayo ngayon. At syempre dahil nandito po ang aking magandang ate, siya po ang magbabasa ng Yucat question number 76. Okay, so here is the question number 76. Why did God become man in Jesus? Yes. Bakit daw ang Panginoon ang Diyos ay naging tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? At meron pong sagot dyan ang ating Yucat na babasahin din po sa atin ni Ate Jo. So ito naman po ang sagot ng Yucat. For us men and for our salvation, He came down from heaven. Ayan. So, para po mas lalo nating maintindihan, kaya po meron tayong kasamang katikista. Ayan. So, ipapaliwanag po sa atin ni Father Peter po kung ano po yung sinasabi sa atin ng Yucat question number 76. Okay, so sa question na ito, sabi rito, bakit naging tao ang Diyos kay Jesus? At ang pangunahing sagot ay para sa atin at para sa ating kaligtasan. So yung una, magandang pagtuunan natin ng pansin yung para sa ating kaligtasan. So yung pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos kay Jesus, ang pangunahing layunin ay para iligtas tayo mula saan? At yung pagliligtas na yon ay mula sa kasalanan. Kung babalikan natin, ang kasalanan ay nagdadala sa tao para magkaroon ng damage yung ating relationship sa Diyos. And eventually, kapag nasasadlak ang tao sa pagkakasala, may capacity itong totaling ihiwalay tayo sa ugnayan sa Diyos. At malaking bagay ito sapagkat may mga nawawala sa atin habang nalalayo ang tao sa Diyos. And since nagkasala yung ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, walang tao ang kayang
magbayad ng kasalanan. Dahil ang nagawa natin ng kasalanan ay ang walang hanggang Diyos. No? Kaya walang tao ang kayang magbayad ng kasalanan. Kung kaya sa kabutihan na rin ng Diyos, no, sa kanya na ring initiative, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak. No? At dito nga natin makikita yung misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat bagamat siya ang nasaktan ng tao, bunga ng kasalanan, siya pa rin ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang paraan na yon ay ang kanyang bugtong na anak na para tayo maligtas ay minabuting maging kaisa tayo sa lahat ng bagay. Namuhay na katulad natin at naging kaisa tayo sa lahat ng bagay upang sa pamamagitan nito maiangat tayo sa naging bunga ng kasalanan. May isang na-damage nung nagkasala ang tao. Nasira yung ating larawan bilang mga larawan ng Diyos. Sa pagliligtas ni Kristo, muli niya itong binubuo sa atin. Siguro yung isang analogy na pwede nating magamit, parang katulad ng isang kriminal, no? Kung merong isang kriminal na i-execute siya dahilan sa krimen na kanyang nagawa, and a week bago siya i-execute, na-discovery pa na meron siyang terminal cancer. No? So on the day itself na siya ay i-execute na, biglang may tumawag. No? Yung nagawa niya ng kasalanan at sinasabing, I am willing to forgive that person. No? Huwag niyo na siyang i-execute. Wow, maganda yon, ano? Good news, no? Hindi na siya mamamatay, hindi na siya i-execute. Kaso, may another problem. Kahit hindi siya i-execute, in 1 week time, mamamatay rin siya dahil meron siyang cancer. Pero what kung merong gamot na nidiskubre doon sa kanyang karamdaman at ang sabi ng tumawag, I am even willing to provide for the medicine para mapagaling yung kanyang cancer. So talagang hindi lang good news, extra good news na yon, no? Pero hindi lang yon, no? After na sabihin yon nung tumawag, sinabi pa niya na pagka siya ay nakalaya, merong limousine na naghihintay sa labas. And isakay niyo siya doon, diretso niyo siya sa bahay ko. Dahil from this time on, siya na ang magiging tagapagmana ng kayamanan ko. Wow. Ano ang may isip natin doon? Parang that is too good to be true, no? Yes po. Parang that's very impossible naman yatang mangyari. It's too good to be true. But actually, this is what it means to be saved. No? We are supposed to be executed because of the sins na nagawa ng tao. Nasira natin yung image natin bilang mga anak ng Diyos. At sa pagkakatawang tao ni Kristo na isinugo ng Ama, ang lahat ng ito ay kanyang binayaran. Hindi lang yon, sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo, na-restore yung ating dignity bilang mga anak ng Diyos, at dahil tayo'y naging mga anak na muli ng Diyos, ginawang mga anak ng Diyos dahilan kay Kristo, tayo'y nagiging mga tagapagmana ng kaharian ng langit. Wow. That is basically what salvation means na dinala sa atin ni Jesus. Yes. No? Parang actually, Father, pwede pa ngang isipin na parang yung si Jesus yung nakiisa sa atin. Kumbaga pwedeng sabihin na kung mahal ng Diyos yung anak niya, parang ganun, bakit siya yung naging ano sa atin? But it's actually ganun niya tayo kamahal. 'Di ba? Sabi nga dun sa verse ng John 3:16 na for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Parang yung sarili niyang, yung anak niya, parang siya na yung magtutubos. Kumbaga, parang kung iisipin natin, pwedeng sabihin na hindi maganda yung ginawa dahil yung anak niya yung nakiisa sa atin. But eventually, parang yun pa yung magiging parang magsasalba or magsisave sa atin. Parang ganun.
Yes. Yan. Parang nakapaloob doon yung, actually, nakikita din natin dyan yung mystery ng love no? Yes po. When we look at the Father at saka yung Son, yung kalooban nila is so unified, magkaisa. Kaya yung desire ng Father, yun din ang desire ng anak, no? Kaya kung yung Father gusto tayong iligtas, yun din ang kalooban ng anak para sa atin. Kaya yung mystery of love ay nandoon kasi when you begin to love, handa kang mag-sacrifice. Yes. Diba No? sabi When you nga, begin to love love, means yeah. sacrifice. Kaya yung aspect na yun na he was willing to give himself, he was willing to offer his life in union Yes. with the will of the Father, ay bunga ng pagmamahal ng anak sa Ama. And at the same time, pagmamahal ng Diyos na ipinahiwatig kay Kristo sa atin. No? Kaya when there is that love, handa kang ibigay kahit ano even your own life para sa kaligtasan ng mga taong minamahal mo. So doon natin na-appreciate yung kung gaano tayo minahal ng Diyos, no? Yes. Ayun po, parang napakasarap mong pag-usapan ng UCAT question number 76. Pero dito po sa ating libro, meron pa rin pong, kumbaga dagdag na paliwanag yung UCAT. So, in Jesus Christ, God reconciled the world to Himself and redeemed mankind from the imprisonment of sin. So, yun po yung in-explain sa atin kanina ni Father Peter po na tayo nagkasala, tapos tayo in-redeem ng Diyos mismo. Siya na ngayon lumikha sa atin, siya pa rin yung nag-redeem sa atin nung nasaktan natin siya. So, God, yun, gaya po ng sinabi rin ni Ate Jo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, from John 3:16 po. In Jesus, God took on our mortal human flesh, or yung tinatawag po natin na incarnation, shared our earthly lot, our sufferings, and our death, and became one of us, one like us, in all things but sin. So, ayan, extra explanation po ng UCAT na may extra explanation din po si Father Peter. So, yung pagkakatawang tao rin ng Diyos, no? Actually, yung pagkakatawang tao niya, nakikita natin yung huwaran kay Kristo. Kasi actually, mahirap talagang isipin paano ba maging tao talaga. Yes po. No? So, yung nagkatawang tao si Kristo, nakikita natin sa Kanya ngayon yung huwaran ng ibig sabihin ng pagiging tao. No? Meron na tayong modelo. Ito yung ibig sabihin ng pagiging tao. Parang no? nag-set siya, Father, Nag-set siya ng standard. No? Oo. Yun ang pinaka. Opo. And what do we see in the person of Christ na nagkatawang tao? We can see a person who is totally free. No? Free siya in the sense na he was not enslaved by anything na nag-i-enslave sa tao. He was not enslaved by power. Malaya siya ron. He was not enslaved by money. Malaya siya ron. He was not enslaved by sex. Malaya siya ron. He was not enslaved by any social position. Malaya siya ron. So makikita natin yung a man who is totally free, no? At ang kanyang plano, yung planong kanyang tinutupad sa buhay, ay yung plano na nakaugat sa plano ng Ama. Yes. So this is now the image of what a human being is, no? Isang taong tinutupad kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Umaakto ayon sa kanyang konsensya na ang pamantayan ay walang iba kundi ang pamantayan ng kalooban ng Diyos. And that is what we see in the Lord, no? Na tinupad niya yung kalooban ng Diyos even up to death, no? Kahit na siya'y maghirap, dahilan sa iyo ng plano at kalooban ng Diyos para sa kanya, handa siyang tuparin. Kaya he was not enslaved by anything na nag-aalipin sa tao. So we could see in him the perfection of what a human being is. Malaya sa kasalanan at tumutupad sa kalooban ng Diyos, no? And sa kanyang pagkakatawang tao na siya'y naghirap at namatay, binibigyan niya ng kahulugan ang kamatayan at pagdurusa. Kasi sinasabing ganon, kung ano man daw yung kinuha ng Diyos at inassume niya, yun daw ay kanyang nire-redeem at sinasanctify. Kaya nung siya'y hinayaan niyang maranasan niya ang kamatayan
at maranasan niya ang paghihirap, pati ang kamatayan ay binigyan niya ng kahulugan. At ang pagdurusa ng tao ay nagkaroon din ng panibagong kahulugan. So since ito ang ginamit niya para sa ating kaligtasan, any person na united kay God in faith, in baptism, sa tuwing dumadanas siya ng pagdurusa sa kanyang buhay at iniuugnay niya ang paghihirap na ito kay Kristo, ang kanyang paghihirap ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan. And it can even be redemptive, no? Dahilan sa nakaugnay sa paghihirap ni Jesus. May ano lang ako kay Father, parang hindi ko lang alam if ito is parang parang yung tamang pero parang yung reason kung bakit parang nagkatawang tao si Jesus. Di ba po, Father, parang marami kasi yung hindi naniniwala sa Diyos before, marami yung parang mga nagdududa, maraming yes, hindi sila parang hindi ko lang po alam kung yun talaga siya, pero ito rin daw po yung isang naging daan ng Diyos na ipakita na talagang siya ay totoo. Parang yung pagkakatawang tao ni Jesus at pakikipamuhay niya ng parang tayo ay pagpapakita na talagang siya ay totoo. Revelation of Yes, God. parang na fulfill dahil sa Kanya. na parang dahil alam niya na mangyayari ito, parang ito yung magsisilbing daan na yung mga tao talagang maniniwala na talagang siya ay buhay at meron talagang Diyos. Opo. Yan, oo, yan. Isa yun sa mga makikita na kasi when we look at God, parang we worship from hindi natin nakikita, yes po. hindi natin nahahawakan, hindi natin nakakausap, yes. no? Pero sa pagkakatawang tao ni Kristo, the God na hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, He becomes concrete, no, sa pagkatao ni Kristo. Siguro dahil din po yung sinasabi natin na ang tao ay natural na visual, yung kung ano yung pinaniniwalaan niya, kung ano yung nakikita niya. Kaya ayun, gumawa ng paraan ng Diyos para ipakita talaga sa Kanya. Pakita sa atin na mga tao na talagang hirap maniwala. Mas madali tayong makarelate pag nakikita, di ba? Yes, opo. Unlike kung parang idea or a concept or a spirit, parang ang hirap nating ma-perceive. Pero now na naging tao siya, nagkaroon ng flesh, then we can really feel His presence. Nakaka-relate na po Oo, talaga oo. tayo. Kasi lahat ng naranasan ng tao, naranasan niya na rin. Jesus. Yes. Opo. Bukod Maliban sa kasalanan. Ayan, oo. Kailangan laging kasama yan. Oh, yeah. In all things but sin. Oh, yeah. Oh. Kailangan talaga laging kasama yun. So, napakaganda po nung ating discussion. Meron pa nga po akong nakita dito ang dagdag na kaalaman na binigay ng ating UCAT book pa rin. Ayon po kay Pope Benedict XVI. Ayan. God is so great that He can become small. God is so powerful that He can make Himself vulnerable and come to us as a defenseless child so that we can love Him. Di ba po, napakasarap pakinggan at napakasarap na maintindihan na ganito po talaga ang ating Panginoon. Ayan po, kaya parang marami pa po tayong gustong pag-usapan, pero tayo po muna ay magkakaroon ng maikling break. Makikinig po muna tayo ng isang awitin. Kuya, ano po ba ang ating awitin dyan? At muli po, babasahin ko po sa inyo yung ating numero. Mag-text lamang po kayo. Babasahin po natin yan next week. 0935-3185-721. Huwag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT On Air. Jesus, ikaw lamang. Panginoon, tanging ikaw lamang ang nagbigay kahulugan at naglaan ng pahingahan sa puso kong napapagal at
pag-ibig mo, nagnais na sumunod sa'yo, di man marapat ang puso ko na ilaan sa iyo ang lahat, maging itong aking buhay. Jesus, ikaw lamang ang aking buhay. Ikaw ang nagbibigay kagalakan, ika'y aking lakas at tanging pag-asa. Jesus, ikaw lamang, walang iba. Walang ibang Panginoon, kundi ikaw lamang, O Jesucristo. Sasambahin at mamahalin, kalooban mo ang siyang tutupin. Jesus, ikaw lamang ang aking buhay. Ikaw ang nagbibigay kagalakan, ika'y aking lakas at tanging pag-asa. Jesus, ikaw lamang, walang iba. Jesus, ikaw lamang, walang iba. Jesus, ikaw lamang, walang iba. Nagbabalik po ang programang UCAT On Air. Ito pong muli ang inyong kayukat na si Ate Maris po at kasama ko pa rin po. Si Ate Jo. Father Peter. Ayan. Ngayon po tutuloy natin yung discussion. Medyo nagkakaroon po kami ng patuloy na discussion ngayong During nang break, nagbe-break. oo. Opo, kasi ang ganda-ganda po talaga ng topic natin. Pero maisingit ko lang po pala, yun pong pinatugtog nating kanta ay original composition po ng ating Kuya Father Richard. Yun, Wow. ikaw lamang. Dahil wala siya ngayon. Recording artist ka na, Recording Father, ah. artist. Opo. So, tutuloy po natin yung ating discussion tungkol sa UCAT question number 76. Why did God become man in Jesus? Ayun, kanina po pinag-usapan natin na dahil tayong tao ay nagkaroon ng kumbaga kasalanan, nahiwalay, nagkaroon ng damage yung samahan o yung relasyon ng tao sa Diyos, ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para ibalik tayo sa piling niya. So, yung redemption ay nagkaroon ng fullness sa pagbaba ni Jesucristo dito sa ating lupa. Tunay na Diyos, pero tunay ring tao na bumaba dito sa atin upang mamatay, mag-suffer, and mabuhay ulit para tayo iligtas mula sa ating mga kasalanan. So, ngayon po, yun kanina pong, yung iniwan ko pong quote kanina, ayun, parang ang sarap-sarap pong mag-ponder doon eh. Reflection po, di ba? Ate Jo, ano po ba ang inyong reflection po dito sa ating, yung iniwan nating verse kanina? Ako, God is so great that He can become small. Parang, in my feelings po, napaka-sarap pag-usapan, napakasarap damhin talaga na napakadakila ng Diyos natin. Pero sa sobrang kadakilaan niya, nung panahon nila, nakakatakot, fearful God talaga yung tingin sa Kanya. So, gumawa siya ng paraan para lumapit sa tao. Pero natakot pa rin sila. 'Di ba po yung sa kay Moises, ayaw na naming makita. Wag mo lang. Yun, 'di ba po natakot sila sa Diyos. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan pa rin para makasama niya tayo. Kasi in the first place nga po, 'di ba, kasama niya dapat talaga tayo sa paraiso. Pero tayo yung nagkaroon ng kumbaga division nung tayo ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya
pinababa niya yung kanyang only begotten son, yung kanyang anak na tunay na Diyos, pinababa niya sa lupa, nag-anyong tao na kagaya natin, na napakadakila, hindi nawala yung kadakilaan niya eh. Kasi kahit po, di ba, nandito siya sa lupa, gaya po nung pinag-usapan last week na tao siya, pero sinusunod siya ng nature, sinusunod siya ng dagat, sinusunod siya ng mga demonyo, sinusunod siya kahit kamatayan, dinefy niya. Di ba po? And God is so powerful that He can make Himself vulnerable and come to us as a defenseless child so that we can love Him. Kasi nga po, di ba, ang hirap paniwalaan na yung Panginoon mo ay magiging hindi naman kapantay, kumbaga ibinaba niya yung sarili niya para maging welcome tayo sa Kanya, welcome yung paglapit natin sa Kanya, maging mas madali kasi naging tao siya. At hindi lang basta naging tao, tinawag niya tayong kapatid, ginawa niya tayong kapatid, ginawa tayong anak ng Diyos. So, that's very wonderful, di ba po? Ate Jo, anong inyong reflection? Pagninilay po sa ating... Siguro, since favorite verse ko talaga nga siya. Opo, ako din So, kanina, nung sinasabi ni Ate Mari sa akin na magkakaroon tayo ng yukat, Ate Jo. So, nung tinitingnan ko pa lang yung yukat question number 76 kasi dapat uuwi na ako. Pero ewan ko siguro yung Holy Spirit bumaba sa akin. Yes. Sinabi niya, huwag ka muna umuwi. Kailangan mag-guest ka muna sa yukat. Siyempre naman. And then, nung nakita ko yung yukat question number 76 at nung nabasa ko siya, tapos nakita ko yung favorite verse ko na nandun, yung God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Sabi ko, parang yung Diyos na mismo yung gumawa ng paraan na, ay, may destiny. nandito, ito yung favorite verse mo. 'Di ba favorite mo yan? So, dahil favorite mo yan, huwag ka munang umuwi. Pero, yung sa akin kasi, parang, ganun katindi yung pagmamahal. Yung sabi nga kanina ni Father, 'di ba? Yung pagka yung love na yung nasa iyo, parang wala ka nang magagawa. Magsa-sacrifice ka, talagang ibibigay mo yung lahat ng pwede mong ibigay kasi ganun ka magmahal. At ganun yung itinurong pagmamahal sa atin ng Diyos. Na kahit yung kaisa-isa niyang anak, parang kumbaga kung ikaw tayo kasi ngayon mga magulang, 'di ba? Kung ikaw magulang, hindi mo gugustuhin or hindi mo ikatutuwang makita na yung anak mo naghihirap, na yung anak mo ay parang nagsasuffer talaga. Parang ang tingin sa kanya ng mga tao ganito, may mga ibang taong ganito yung nagiging pinapalatangan ng kung ano-ano. Parang sa isang magulang, ang sakit makita nun. Pero ganun niya kamahal, ganun niya tayo kamahal na kahit i-offer niya na yung sarili niyang anak para matubos at maligtas tayong lahat. Parang yun dun pa lang parang ikaw na mismo yung sa sarili mo, ikaw na yung magsasabi na kung hindi ka pa rin naniniwala sa kanya, parang hindi ka na tao, parang ganun. Parang ano pang kailangang proof? Ano pang kailangang ipakita sa'yo para hindi ka maniwala na talagang may Diyos at talagang nandyan siya para sa atin, para mahalin tayo ng buong buo. Yes. So, yun. Meron nga po akong naaalalang short clip po. Hindi ko nga po alam, hindi pa rin ako sure kung movie yun o clip lang. Yung The Bridge Masters. The Bridge Master po. Kung napanood nyo na po yun. Mhm. Ayun, di ba? It's a perfect picture po ng sacrifice na for sinners, Yes. di ba? Di ba yun? Napaka-dakila nung pagmamahal na yun. Kasi ang daming Ang daming kasalanan. maa-aksidente. Nasa train yun, di ba? opo. Pero hindi niya alam nung tatay kung anong gagawin niya since yung anak niya parang Nalaglag dun malalaglag kasi, dun sa... opo, Yes, yun, sa palagay mo nalaglag ka. dun. Nakakaiyak siya sobra. Opo, hanggang ngayon umiiyak pa rin ako doon eh. So, Father po, ano po ang inyong... Yeah, I think it was also Pope Benedict na nagsabi na ang isa daw greatest miracle na ginawa ng Diyos ay hindi raw yung talagang bumuhay siya ng patay, no? Hindi yung pinadilat niya yung mga bulag, hindi yung nagmultiply siya ng tinapay at isda, kundi ang pinaka-greatest miracle daw is when this great God
makes himself so small and vulnerable to pain and suffering dahil sa pagmamahal sa atin. No? Yes. Kasi kung ikaw'y makapangyarihan, hindi mo nararamdaman ang pain, no? Hindi mo nararanasan ng anumang sufferings, etc. And you opted na maging katulad ng tao na nararanasan ng mga bagay na ito. That is something, So that was daw the greatest miracle that God has ever done. The God who is so powerful, so great, na immune to all pain and suffering, makes himself vulnerable na maranasan ang lahat ng nararanasan natin, even suffering and death, because of His love for us. No? Yes po. Naalala ko po yung isang si Jody po Santa Maria nung sa isang interview nung tinanong siya, gusto mo pa daw ulit mag-aral? Opo, gusto ko mag-aral. Gusto ko mag-doktor kasi ayokong someday sasabihin sa akin ng anak ko na bakit mo ko pinag-aaral, ikaw nga hindi ka nakapag-aral. Parang yun po yung isa rin na pinapahiwatig sa atin ng Panginoon na what if sabihin natin sa Kanya na nagrereklamo tayo sa pain, nagrereklamo tayo sa suffering, sa trials, and sa mga hirap sa buhay na yan. Tapos, ang isusumbat natin sa Kanya, bakit? Hindi mo naman naranasan ng masaktan, hindi mo naman naranasan umiyak, hindi mo naman naranasan na maghihirap. Kaya, siya mismo bumaba to experience everything na nararanasan natin. So that wala po tayong masasabi na wala tayong irereklamo sa Kanya na pupunta tayo sa simbahan, umiiyak tayo doon na, ikaw, pinapahirapan mo ko. Bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Wala tayong masasabing gano'n kasi He experienced everything. Naranasan niya yung hirap. Yun nga pong scene po na nandun siya sa Garden of Gethsemane. Tas yung agony niya, umiiyak siya kung maaari lang, tanggalin mo tong sarong to. That pain po, yun yung nararanasan din natin, nararanasan niya rin. Naranasan niya doon sa pagkakataon na yun na ipapako na siya, itatakwil na siya ng lahat. Yun yung pagpapakita na ito, Panginoon to, Diyos to, infinite yung power niyan. Walang hanggan, walang kapantay. Pero bumaba, naging tao, naging kagaya natin, naramdaman yung mga dinadanas natin. So, wala tayong masasabi sa Kanya na irereklamo sa Kanya. Wala tayong maisusumbat, kumbaga. Di ba po, Father? Yeah, oo, yan. Speechless. Biglang, ang sarap kasi nung topic nakakadala. In fact, makikita din natin yung greatness niya on the cross, no? The glory of God is really revealed when He was crucified on the cross, no? Kasi when you are in pain, at saka nararanasan mo yung violence, what would be your reaction? Siguro hatred. Yes. No? Pero siguro, love galit na galit ka. Pero what we can see in God, no, when He was there hanging between heaven and earth, no, instead of returning violence with violence, iba no? He was able to transcend yung hatred, no, yung anguish, and ang ibinalik pa rin niya is love and forgiveness. Mercy. No, yung mercy pa rin ang ibinalik niya sa mundo. Compassion pa rin, no? Kaya doon natin makikita what kind of God Jesus is, no? What kind of God the Father is, no? Talagang makikita natin doon na yung kanyang glory na ipinapahayag na talagang puro kabutihan, no? Na He was never been conquered by evil, but He was the one who really conquered evil with good, no? Yes. With love and compassion. Kaya nga po sa tuwing naiisip ko na may mga kaibigan ako nagsasabi sa akin na bakit nakapako pa rin siya? Bakit nga ba nakapako pa rin siya? Para sa akin, kasi it's good to know that He lived kasi walang silbi yung pagkamatay niya kung hindi naman siya talaga nabuhay. Pero it's better na makita natin siya on His suffering. Kasi andun yung yung konsensya mo, kumbaga, andun yung makokonsensya ka na every time nagagawa ka ng kasalanan, lalo mong dadagdagan yung sakit ng pako na nakalagay sa kamay niya, yung sugat sa tagiliran niya, lalong madadagdagan, para mong unti-unti mong hinahagisan ng asin yung mga sugat-sugat niya sa katawan. So yun po yung pagpapakita rin sa atin na sa pagiging Diyos niya, at sa pagiging, kumbaga sa pagkonekta niya sa atin, sa Kanya bilang magkapatid na,
hindi niya tayo binigyan ng karapatan para saktan siya, kundi igalang pa rin siya at igalang pa rin yung Panginoon. Kasi pinakita niya sa atin nga po, kagaya ng sinasabi natin kanina, yung isang huwaran ng pagiging isang tao. 'Di ba po? It needs respect, it needs, kumbaga hindi lang sa ibang tao, kundi pati rin sa ating sarili. So, napakaganap nung kanyang pagiging tao at mas ganap yung pagiging Diyos niya. So, pareho lang din pala na napakaganap nung pagiging Panginoon niya sa atin. Tsaka I think yung image na sinasabi ni Ate Maris, yung naka-crucify siya is parang nagbibigay din sa atin ng ano, parang kung titingnan natin na naghihirap tayo, parang gano'n. Opo. May pinagdadaanan tayo, may krus tayong pinapasan. Pero ayan siya tingnan mo Opo. siya. Anong mas sasakit pa ba doon? Parang kung ikaw nasasaktan, siya rin. So, kaya Mas siya wala yung siyang nasaktan. kinalaman Oo. doon. Di ba parang siguro yung image na yun para tayo i-comfort na nandyan Hindi ka ako sa lahat nag-iisa. ng paghihirap mo. Nandyan ako, parang ganun. Yes, napakaganda po nung ating discussion. Medyo nadadala pa kami emotionally. Ate Jo, may luha ka. Joke. Ayan po. Huwag po kayong aalis at magbabalik pong muli ang programang Yukat on Air. Let us build the city of God. In His time we'll be healed. The pain in our past will make us strong. The love we share will be our bond. There will be peace and harmony if deeply rooted in love. A family that journey together with Jesus side by side. For we are family, united in His heart, in His care. We'll always be safe. His hands will always be our guide, that lead us through forever. And we are family, traveling in this time, bringing love to those that pride, unity and peace to those broken hearts. There will be peace and harmony if deeply rooted in love. A family that journey together with Jesus side by side. We are family, united in His heart, in His care. We'll always be safe. His hands will always be our guide, that lead us through forever. Leave now your burdens and cares. Cherish the joys in your life. Faithfulness and love are desire to build a world with joy and love. For we are family, united in His heart, in His care. We'll always be safe. His hands will always be our guide, that lead us through forever. As we are family.
can change the world, as one family. Nagbabalik po ang programang UCAT On Air. Ito pa rin po si Ate Maris. Kasama ko pa rin po. Ate Jo, Father Peter. Ayan. Darako na po tayo sa paglalagom tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa UCAT question ngayong araw na ito. UCAT question number 76, bakit daw po ang Diyos ay naging tao kay Jesus? Ayan. So kanina po, pinag-usapan natin na sa sobrang pagmamahal ng Diyos na kahit tayo ay nagkasala, ay gumawa siya ng paraan para muling ma-redeem yung relationship natin sa Kanya. So, dahil din po tayong mga tao ay natural na visual people, ay ginawa niya ng paraan para yung hindi nila pinaniniwalaan na yung, kumbaga yung sasabihin natin na concept, yung spirito, ay magkaroon ng laman, magkaroon ng flesh and makasama natin dito. Para na rin po yung mga, kumbaga yung mga hirap natin, yung mga sakit natin sa buhay, ay wala tayong isusumbat sa Kanya kasi naranasan niya. So, bumaba po ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa para maranasan lahat ng mga dinanas natin and to save us all by dying on the cross and rising from the dead. So siya po ay naging kagaya nating tao sa lahat maliban sa kasalanan, dahil nga po ganun tayo kamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ayun po ang ating UCAT question number 76. Ngayon po ay darako na po tayo sa pinaka-paborito ni Ate Jo na segment. Siyempre, paborito rin po ito ni Father Peter, ang pagbati. Okay, so binabati ko po lahat ng mga kabataan at lahat ng nakikinig sa ating programa ngayon. Mga nakikinig mula sa Gimba, kaila Ate Lynn, Yun. kaila Kuya Edu. Yes. Hindi ko po alam kung sino yung mga iba, basta sila po, salamat po sa pakikinig at sana po ay patuloy ninyong suportahan ang programang UCAT On Air. Yes, si Father din po yata. Mahaba yung listahan. Okay, so ginabati ko rin yung mga youth natin na nagwo-work dito sa apostolado sa iba't ibang mga parokya, no, na nagbibigay ng kanilang panahon. Yung ating mga kamanggagawa sa work of evangelization, particularly yung ating mga katekista na nagtuturo sa mga paaralang kanilang pinupuntahan at sa mga barangay. Ganun din yung ating mga lay ministers na tumutulong para madala yung mabuting balita sa mga barangay. Ayun, napakahaba ng mga listahan nila, pero mas mahaba po yung sa akin. Ayan, binabati ko po ang absent ngayon na si Father Richard Dagos po, na composition niya pa rin po yung pinatugtog natin kanina, For We Are Family. Napakatalentado po. Talentado. Dahil po wala siya ngayon, kaya ginagawa natin ito. At binabati ko rin po ang si Kuya Jomar po, na kahit wala rin dito. Hello, Kuya Jomar. And international po tayo, Ate Jo. Maraming nanonood sa atin ng mga nakasama nila Kuya Jomar sa UCAT Germany. Opo. Yan. Tapos po, binabati ko rin po lahat ng kabataan ng Diocese ng San Jose. Hello po sa inyo, mga taga-Gimba, mga taga-Karanglan. Nakikinig po sila ngayon. Hello Sir po Jay. sa inyo. Hello, Sir Si Father Jay. Richard, Karanglan. Hindi siya nakikinig. Nasa meeting po siya. Hindi. Ayan, makikinig po yun sigurado si Father Richard. At binabati ko rin po ang mga nakikinig po sa TDK. Hello din po sa inyo. At syempre po, lagi po nating ipagdasal ang apostolado po ng ating simbahan sa social media, at sa lahat po ng apostolate at ministries po ng ating simbahan. At UCAT Congress po, malapit na po yan. Ipagdasal din po natin na patuloy pong basbasan ng Panginoon ang ating ginagawang misyon para sa Kanya. At yan, medyo madami-dami. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po kayong makinig muli sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol sa UCAT Question
number 77. What does it mean to say that Jesus Christ is at the same time true God and true man? Ayan, so pwede na po tayong mag-research ng konti para makasabay tayo at makapag-text sa susunod na discussion. Atin po ngayong tatapusin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangungunahan po ni Father Peter. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal naming Ama, pinupuri ka po namin sa mga dakilang bagay na iyong ginawa. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong kabutihan na sa kabila ng aming mga pagkakasala, ikaw pa rin ang gumawa ng paraan upang maisakatuparan at mapanumbalik kami sa piling mo sa pamamagitan ng pagsusugo ng iyong bugtong na anak. Nawa, Ama, ay mapahalagahan namin ang napakahalagang biyayang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kami sa paggabay ng iyong banal na Espiritu Santo na mamuhay bilang mga anak mo. Tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming pamumuhay ay magsumikap na sundin ang iyong kalooban katulad ng ipinakita ng iyong anak, naging masunurin hanggang sa wakas. Tulungan mo po kami na ang buhay namin ay lubusan naming maituon sa paglilingkod sa iyo at sa paglilingkod sa aming kapwa. Patuloy mo pong basbasan ang bawat isa sa amin at muli sa lahat ng iyong mga ipinagkaloob, lubos ka naming pinasasalamatan. Hinihiling namin na sa aming pagtatapos ay tulungan ang lahat ng mga kabataan upang sa kanilang unti-unting paglago sa kanilang pananampalataya ay maging mga huwaran din ng kanilang kapwa kabataan sa pagsunod sa iyong kalooban. Ang lahat nawa ng ito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparadang sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako po muli, si Ate Maris po, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito at kasama ko pa rin po Si Ate Jo. Father Peter po. na sana ay makasama pa rin po natin sa susunod. Hanggang sa susunod na Biyernes po, Magkayukatan po muli tayo.